Sino si Hatshepsut? Si Hatshepsut ay isang babaeng paraon, pharaoh, ng Ehipto na namuno noong ika-18 dinastiya, mga 1479 hanggang 1458 BCE. Siya ang anak ni Thutmose I at asawa ni Thutmose II, na siya ring kapatid niya, ayon sa kaugalian ng mga hari noon. Pagkamatay ng asawa niyang si Thutmose II, siya ay naging regent o tagapamahala para sa batang anak ng hari, si Thutmose III, ngunit kalaunan ay itinanghal niya ang sarili bilang ganap na paraon ng Egypt. Babaeng paraon sa panahon ng mga lalaki. Ang pagiging paraon noon ay para lamang sa mga lalaki, kaya bihira ang isang babae na humawak ng trono. Upang tanggapin siya ng mga pari at mamamayan, isinusuot niya ang kasuotan ng lalaking paraon, kabilang ang balbas na seremonyal at korona ng hari. Pinatunayan niya na kaya rin ng babae ang mamuno sa pinakamakapangyarihang imperyo ng panahong iyon. Mga tagumpay at pamana ni Hatshepsut. Kapayapaan at kaunlaran. Sa panahon niya, halos walang digmaan. Pinairal niya ang kalakalan sa halip na pananakop. Pinayabong niya ang ekonomiya, sining, at arkitektura ng Egypt. Kalakalang paglalayag sa pond. Isa sa kanyang pinakatanyag na tagumpay ay ang ekspedisyon sa lupain ng Pond, ngayon ay bahagi ng Somalia, Eritrea. Dinala niya pabalik ang mga ginto, insenso, at mga kakaibang hayop, na ginamit sa mga templo. Dakilang gusali at templo. Siya ang nagpatayo ng Deir el-Bahari, isang napakagandang mortuary temple sa Thebes, Luxor ngayon. Isa ito sa pinakamagandang arkitekturang Ehipsyo hanggang ngayon. Marami ring obelisko at estatwa ang itinayo niya sa buong bansa. Bakit siya tinawag na nawawalang reyna? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nang si Thutmose III na ang ganap na paraon, ipinag-utos niyang burahin ang pangalan ni Hatshepsut sa mga tala at monumento. Sinira o binura ang mga imahe at inskripsyon ng kanyang pangalan sa mga templo at obelisko. Ang dahilan ay upang alisin siya sa talaan ng mga lehitimong paraon at ibalik ang tradisyong panlalaki ng pamumuno. Dahil dito, matagal siyang nakalimutan ng kasaysayan, kaya siya tinawag na The Lost Queen of Egypt. Muling natuklasan. Noong 1903, natagpuan ng mga arkeologo ang isang misteryosong mummy sa Valley of the Kings. Ngunit noong 2007, gamit ang DNA testing at CT scan, natukoy ng mga siyentipiko ng Egypt na iyon ay si Hatshepsut. Kaya, matapos ang mahigit 3,000 taon, muling nahanap ang nawawalang reyna ng Egypt. Hatshepsut, ang nawawalang reyna ng Ehipto. Unang kabanata. Ang anak ng paraon. Sa mainit na lupain ng sinaunang Ehipto, sa ilalim ng araw na tila ginto, ipinanganak si Hatshepsut, anak ni Paraon Thutmose I at ng reyna na si Ahmose. Mula sa kanyang pagkabata, naiiba na siya sa iba, matalino, matapang, at may kakaibang tikas na parang sinadyang ipanganak upang mamuno. Habang ang ibang babae ay tinuturuan lamang ng sayaw at pananahi, si Hatshepsut ay nag-aral ng heograpiya, politika, at relihiyon, mga araling tanging para lamang sa mga lalaki. Madalas siyang sabihin ng kanyang ama, "Ikaw, anak ko, ay may dugo ng Diyos. Sa iyo, mananatili ang kaluwalhatian ng Amun-Ra." Ikalawang kabanata. Ang asawang reyna. Nang siya'y dalaga na, ipinakasal siya sa kanyang half-brother na si Thutmose II, upang mapanatili ang dugong maharlika. Sa tabi ng kanyang asawa, naging reyna ng Ehipto si Hatshepsut. Ngunit maikli lamang ang paghahari ni Thutmose II, siya ay namatay ng bata pa, iniwan ang isang anak na lalaki, si Thutmose III, na musmos pa lamang. Ayon sa tradisyon, si Hatshepsut ang regent, o tagapangalaga ng batang hari. Ngunit sa mga darating na taon, magbabago ang lahat. Ikatlong kabanata. Ang reyna na naging paraon. Habang siya ang namumuno bilang tagapangalaga, napansin ng mga pari, sundalo, at tagapayo na mas mahusay si Hatshepsut kaysa sa sinumang lalaki. Siya ang nakapagpapanatili ng kapayapaan, nakakagawa ng matalinong batas,
at minamahal ng mga mamamayan. Isang gabi, tumayo siya sa harap ng dambana ni Amon-Ra, at doon niya idineklara, "Ako ang anak ni Amon. Ako ang itinalaga upang mamuno. Hindi babae o lalaki ang mahalaga, kundi dugo ng Diyos sa aking laman." Mula noon, itinanghal niya ang sarili bilang paraon, nagsuot ng koro ng ginto at seremonyal na balbas, tanda ng kapangyarihan. Maraming tutol, ngunit mas marami ang humanga. Ika-4 na kabanata. Ang gininto ang panahon. Sa kanyang pamumuno, sumigla ang Ehipto. Walang digmaan, sa halip ay kalakalan at pagunlad. Nagpadala siya ng mga barko patungong lupain ng Punt, at bumalik ang mga ito na may insenso, ginto, at mga kakaibang hayop. Sa Thebes, ipinagawa niya ang templo ng Deir el-Bahari, isang dambanang parang itinayo mismo ng mga Diyos. Sa mga pader nito, ipinag-ukit niya ang kanyang mga tagumpay. Ang babaeng paraon na pinili ni Amon upang mamuno. Ika-5 kabanata. Ang pagkalimot. Ngunit sa likod ng mga palasyo, tahimik na lumalaki ang batang si Thutmose III, ang batang minsan niyang pinamunuan. Nang mamatay si Hatshepsut, umupo siya bilang bagong paraon. At sa gitna ng kanyang kapangyarihan, ipinag-utos niyang burahin ang pangalan ng kanyang ina-inahan sa lahat ng templo. Isa-isang pinagtibag ang mga rebulto ni Hatshepsut, binura ang kanyang pangalan sa mga bato, at itinago ang kanyang mga obelisko. Ang babaeng minsang itinaas sa trono ng Ehipto, ngayon ay binura sa kasaysayan. Ika-6 na kabanata. Ang huling pagbangon ng reyna. Lumipas ang 3,000 taon. Sa ilalim ng buhangin ng Valley of the Kings, isang misteryosong mummy ang natagpuan, walang pangalan, walang pagkakakilanlan. Ngunit noong 2007, sa tulong ng siyensya, natuklasan ng mga arkeologo na ang bangkay na iyon ay si Hatshepsut, ang reyna na binura ngunit hindi kailanman nawala. Ang kanyang pangalan ay muling binigkas. At ang kanyang templo sa Deir el-Bahari ay muling nagningning sa araw ng Egypt. Huling kabanata. Ang aral ng reyna. Sa bawat ulos ng hangin sa disyerto ng Luxor, parang may boses na bumubulong mula sa mga bato. Hindi ako nawala. Ang pangalan ko ay Hatshepsut. Ang babaeng naging paraon. Ang reyna na binura. Ngunit muling nabuhay sa alaala ng sangkatauhan. Pagkatapos ng libing ni Hatshepsut, ang palasyo ng Thebes ay napuno ng katahimikan. Wala na ang babaeng paraon na minsan ay nagdala ng kapayapaan sa Ehipto. Ngunit sa mga bulwagan ng kapangyarihan, may mga pusong nagliliyab. Isa na rito ang bagong paraon, si Thutmose III. Bata pa siya nang si Hatshepsut ang namuno. Habang lumalaki, narinig niya ang mga bulong ng mga tagapayo. Ang iyong trono ay kinuha ng isang babae. Ang iyong pangalan ay natabunan ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga salitang iyon ay naging apoy sa kanyang puso. Isang apoy ng galit at pagnanais na bawiin ang trono na minsang inangkin ni Hatshepsut. Ika-2 kabanata. Ang hari ng digmaan. Habang si Hatshepsut ay kilala sa kapayapaan, si Thutmose III naman ay naging hari ng mga digmaan. Pinangunahan niya ang 17 matagumpay na ekspedisyon laban sa mga karatig lupain. At pinalawak ang kaharian ng Ehipto sa pinakamalawak na nasakupan nito. Ngunit kahit tagumpay ang dinadala ng kanyang espada, sa bawat panalo ay tila may boses ng isang babae na bumubulong sa kanyang isip. Hindi kailangang manakop upang mapatunayan ang sarili. Ang tunay na lakas ay nasa kapayapaan. Hindi niya alam kung alaala iyon, o multo ng nakaraan. Ika-3 kabanata. Ang pagbubura sa reyna. Isang gabi, naglakad si Thutmose III sa harap ng mga estatwa ni Hatshepsut sa templo ng Deir el-Bahari. Matayog pa rin ang mga rebulto, nakatitig sa langit. Tila ipinapaalala na ang babaeng minsang ininsulto ng lipunan ay tinitingala na ngayon ng mga Diyos. Ngunit sa galit, itinuro ng paraon ang kanyang kamay. Wasakin ang kanyang pangalan. Basagin ang kanyang mukha sa mga bato.
Walang babaeng dapat maghari sa trono ng Amun. At mula noon, isa-isang binura ng mga tagapagtibag ang mukha ni Hatshepsut sa mga templo. Ang kanyang pangalan ay pinagtabuyan sa buhangin ng kasaysayan. Ngunit kahit sinira ang kanyang anyo, ang kanyang mga templo ay tumagal sa mga siglo, parang tinanggihan ng mga bato mismo ang utos ng hari. Ika-4 na kabanata. Ang pagsisisi ng paraon. Lumipas ang mga taon. Ang dating batang hari ay matanda na. At sa kanyang pagtanda, napagtanto niya ang kabigatan ng kanyang ginawa. Isang gabi, habang naglalakad sa ilalim ng buwan sa tabi ng Nile, nakita niya ang refleksyon ng tubig. At sa halip na kanyang mukha, nakita niya ang imahe ng isang babae. Si Hatshepsut, ang babaeng minsang nagmahal sa kanya bilang sariling anak. Muling umalingaw sa kanyang isip ang mga salita nito. Hindi ko kinuha ang iyong trono, Thutmose. Iningatan ko lamang ito para sa iyo. Doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang babaeng tinawag niyang usurper ay siya palang tagapagligtas ng kanyang kaharian. Ika-5 kabanata. Ang huling utos. Bago siya pumanaw, ipinag-utos ni Thutmose III na huwag nang sirain pa ang mga natitirang templo ni Hatshepsut. Hindi man niya binawi ang lahat ng pinsala. Sa kanyang puso ay nagbigay siya ng tahimik na pagpupugay sa reyna na minsan niyang kinasuklaman. Ang kanyang mga gawa ay nananatili. Ang kanyang pangalan ay babangon muli sa araw ng mga Diyos. At nang siya'y ilibing sa Valley of the Kings, ang mga pari ay nagsabing ang kaluluwa ni Hatshepsut ay tinanggap na ng mga Diyos sa ilalim ng Amun-Ra. At si Thutmose III ay pinatawad. Huling kabanata. Ang muling pagbangon ng reyna. Libu-libong taon ang lumipas. Ang buhangin ng disyerto ay natabunan ng mga templo. Ngunit hindi kailanman nawala ang pangalan ni Hatshepsut. Noong 1903, natagpuan ng mga arkeologo ang kanyang nawawalang mummy. At makalipas ang isang siglo, noong 2007, ang reyna na binura ng kasaysayan ay muling natukoy at kinilala. Sa mga pader ng kanyang templo sa Deir el-Bahari, ang mga ukit ng kanyang mukha ay muling pininturahan at pinangalagaan. At sa araw na iyon, parang muling bumalik ang tinig ng kanyang kaluluwa. Hindi ako naglaho. Ako si Hatshepsut, ang reyna na minahal ng mga Diyos at binuhay ng kasaysayan.